Okay, paano natin papaliitin ng bilbil? Yan ang problema, di ba? Lalo na pag tumatanda. Above 40 years old, pag senior, yan, no? Ang problema po talaga sa belly fat, hindi talaga natin maiwasan. Yung taba natin sa tiyan, o pag kinapa natin tiyan natin, mabuti kung yung taba nandito lang sa labas, subcutaneous fat. Ang ayaw natin, yung visceral fat, ito, sa loob mismo, dito nakapatong sa internal organs. Yan ang masamang visceral fat. Yan yung fat na maraming sakit na kukuha. Mga sakit sa puso, diabetes, at iba pa. Pero, kung talagang mahirap matanggal yung taba, kahit papano, lagyan na lang natin ng muscle. Pwede naman tayo maging fat and fit eh. Kahit medyo malaki yung katawan, kahit may mga taba, basta may muscle, may benepisyo na rin sa atin. Ano basically ang pinakamahalagang tips para lumiit yung tiyan, maging mas fit? Siyempre, yung diet, explain natin mamaya. Yung exercise, siyempre, pag nagiging senior na, medyo iba na exercise natin. Pag weight training, light weights lang, 3 pounds, 4 pounds, 2 pounds, di ba? Pag-inom ng maraming tubig, napakahalaga. Pagtulog, napakahalaga. Yung pag-iwas sa matatamis at pagkain din ng breakfast. Mas maganda maraming kinakain sa breakfast, mas konti lang kinakain sa gabi. Merong mga a few exercise na makatutulong kung bata ka pa, pero kahit may edad ka, kahit yung mga crunches lang, may tulong na eh. Hindi ko to lahat i-recommend sa mga may edad. Itong crunch, pwede. Itong ganyan, cat and camel, pwede. Ito, medyo mahirap na to. Ito, hindi ko papayo yung lunge. Ha? Yung lunge, hindi ko papayo sa mga may edad. Meron na pa-fracture yung, yung tuhod, na pa-fracture yung singit, lalo na kung mataba. Kasi isang paa lang nagdadala, pang bata yan. Eh. So, hinay-hinay. So, itong mga crunches, pwede yan. Yung ganyan lang. Oh. Tapos siguro ipitin mo na mga 10 seconds. Hindi na kailangan sit-up talaga. Ito lang po pwede na. Yan, mga 10 times for 8 seconds. Every other day, pwede na po yan. Okay, konting twist lang. Ano problema sa belly fat? Pag malaki ang tiyan natin, napapansin nyo, yan ang mga may sakit sa puso, may sleep apnea, malakas humilik, higher risk for cancer, high blood, premature death, stroke, breast cancer dahil din sa mataba, Alzheimer's disease, nahirapan huminga, mabilis hingalin, tumataas ang cholesterol. So, yan yung mga exercise. Ito mga stretch yan eh. Ito, kaya nyo rin to. Hindi to mahirap. Bridge yan eh. Bridging. Yan. Taas yung paa. Taas yung puwet. Siguro mga 2 to 3 seconds, gawin mong 10 times. Pag nasanay ka na, gawin mong 15 times. Yung iba, tinatagal ng nakataas ng mga 8 seconds. Depende sa'yo kung kaya mo lang 2 seconds. 2 seconds muna para lumakas tong mga muscle natin. Bakit mahirap pumayat? Anong mga dahilan? Mabagal metabolism pag tumatanda tayo. Yan ang problema. Mga menopause, di ba? Mas tumataba na. Muscle loss after 50 years old, lumilit ng muscle. Di ba? Hindi na makakontrol ng pagkain. Merong iba pag tumatanda, kain ng kain. May arthritis, masakit yung katawan natin, hindi na tayo maka-exercise, di ba? Madalas hindi makalakad, hindi makagalaw. Lalong bumabagal yung lakad sa arthritis, lalong tumataba. Lack of exercise, mga buntis. Ito payo ko basta nagkakaedad na. Huwag yung biglang hindi kakain. Huwag yung ganun. Ha? Yung lang, high protein diet lang, konting bawas. Huwag din yung takbo ng takbo agad, yung cardio ng cardio, lalo na kung may edad na. Lang, slowly add more activity. Unti-unti, lakad ka 30 minutes, lakad ka 45 minutes, lakad ka 1 hour. Pag may araw na pagod, mas konti lang yung steps mo, yung lakad mo. May araw na malakas, ilakad mo ulit. Usually every other day para may rest. Konting resistance, kahit hindi barbell, konting lang exercise. Wag gagamit nito ng mga fat burners, di ba pa? Merong mga hormones natin o yung mga sakit na nakakataba. Baka may thyroid problem, di ba? Pwede rin yan.
o yung mga problema sa insulin o may mga problema. So, papacheck rin tayo sa endocrinologist. Kung tumataba, mahina naman kayo kumain, di ba? So, yung belly fat, mahalaga yan para lalo na sa above 40 years old. Kasi yung mga nagpapapayat, nakita nila, mas maganda nangyayari. More exercise, more pumapayat. Mas tumitigas. Kahit papano, may muscle ka. Kasi kung may muscle, ang muscle nagbo-burn ng calories eh. So, pag marami kang muscle, mas more muscle ka, kahit kumain ka, hindi ka gano'ng tataba. Pero kung konti lang ang muscle mo, puro taba yan. So, pag kumain ka, napupunta lang sa taba. Ito na, proven ways to reduce belly fat. Okay? Fiber-rich foods. Dapat mataas sa fiber. Gulay, sari-saring gulay, pwede yan. No? Lahat ng gulay, broccoli, asparagus, spinach, cauliflower, kangkong, kahit ano. Fiber-rich, yung mga whole wheat bread, brown rice. Sa prutas, mga apple, strawberry, pears. Yan ang magaganda. More protein. Pero yung gulay mas maganda. More fiber, more protein. Pwede ka kumain pero more protein. Hindi pwede puro sugar. Lean meat yung karne lang mismo. Pwede yung eggs. Iwas talaga sa matatamis na inumin. Tubig lang talaga. Pag hindi tayo ng tubig, mamaya papakita ko. Bawas sa only rice, carbohydrates. Only rice, only bread, only french fries. Yun talaga. Tapos exercise. So yan po. High fiber, more protein, avoid sugar, fewer carbs, exercise more. Yan talaga ang basic natin. Ito yung mga pagkaing high protein at high fiber, itlog, oatmeal, lean meat lang, lemon water, chamomile tea, konting nuts pwede, wag lang yung mga alat, pears, apple, ano ba to? Sweet potato mas maganda. Ang tulog, ang pinakamadali na pampahealthy, di ba? Hirap mag-exercise. Maganda yan to be healthy. Hirap, di ba? Hirap mag-diet. Ito pinakamadali, oh. Itong tatlo, pampahaba ng buhay. Pero gawin na rin natin yung exercise, gawin na rin yung diet. Ito pinakamadali. Matulog ka lang ng matulog. Pag masarap ang tulog mo, mas hindi ka kakain, mas healthy ka, maghihilom yung mga sakit sa katawan. So, pag matulog, tamang oras, dapat kalmado, malamig lang yung kwarto. Huwag kakain 3 hours bago matulog. Kasi kung bagong kain, tapos matutulog ka, mag-acid reflux ka. So, basically, ito yung mga tinuro ko sa inyo. Ito, ang stress problema. Pag stress ka, mas kakain ka ng masama. Okay? Tulad ng nalilipasan ng pagkain, hindi ka nagbe-breakfast, lalo ka mapapakain. Kailangan ka uminom ng maraming tubig. Pag na-stress ka, puro fast foods ang gusto mo. Overeating, consume unhealthy foods, mahilig sa mga fad diet, hindi rin maganda yung mga fad diet. Sabihin, yung diet, yung normal lang, huwag yung pabago-bago, dagdagan mo lang yung protein mo. So, yan ang babawasan. Tingnan nyo yung mga soft drink soda natin. Puro asukal, oh. Ang daming sugar cubes, oh. Isang 12 ounce niyan, mga 12 teaspoons of sugar. Ganyang karaming asukal ang nilalagay dyan. Mga soft drinks, iwas na lang kahit diet soda, iced tea, energy drinks, sports drinks. Siguro kung runner ka, marathon runner, pwede. Pero kung otherwise, tubig na lang. Mga fruit juice na nasa dilata, maraming added sugar yon. Pagkape, black coffee. Diba? Wag na yung dagdagan ng maraming whipped cream, ice cream, sugar, alcoholic drinks, alak, beer, red wine, may calories. Kasi nagpapapaya tayo. Tubig lang talaga. Tubig. Tubig to lose weight. Lemon water, okay lang yan. Unsweetened tea, vegetable juice, pwede rin. Low-fat milk, pwede rin. So, water, pampapayat. Exercise po, pinakamaganda, lakad lang. Kita nyo, basta lakad ka ng lakad, ang ganda sa posture, circulation, papayat ka, oh, for abdominal muscles kasi tumitigas ang tiyan mo pag naglalakad ka, straight back, gaganda pa legs mo. Lakad, ang daming benefit, oh. Sobra dami, oh. Weight management, oh, low impact exercise, baba ang cholesterol, baba ang blood pressure, lahat na. Bawas sa cancer, gaganda, bawas depression, bawas heart attack, less injury, mas malakas ka. Diba? So, yun lang po gagawin natin. Hopefully, nakatulong tong tips ko sa inyo.
para at least makabawas ng belly fat. Maraming salamat po.